adjustment talaga for us frontliners na habaan mo talaga yung pasensya mo kasi ito yung trabaho mo eh. So, ikaw as a frontliner, as a government worker, may purpose ka, ba't ka nandyan? And may responsibilidad ka sa public. I'm Jane Razos, Election Assistant 2 here in Comelec, Manila 2nd District. I was born in Hipapad, Eastern Samar. So that's Region 8. And during that time talagang siguro struggling economically. So yung father ko nag-decide na magtrabaho dito sa Maynila. Ganun po kasi dati, di ba? Nasa Maynila ang asenso eh. Elementary, sumunod na kami ang pamilya. Binubuo, malaking pamilya po kami. So 7 ang magkakapatid. And lahat yan lumuwas na ng Manila kasi nga dito yung magandang mga school eh. Ang father ko gusto niya talaga makapasok kami sa mga maayos na eskwelahan. Kasi though meron naman sa probinsyang malalayo na kailangan mong lumuwas ng ibang probinsya, kailangan mong mag-boarding house. So hindi ganun ang setup ng family. Ano talaga kami, magkakasama lang. Dapat graduate na ako ng 2001. Sa FEU po yun eh. Pero dahil nga struggling financially, nahinto po ako ng matagal. And then so sa 10 years na yon, nagkaroon na ako ng family ko. I had 2 kids na. So nandun sa akin yung drive na dapat makatapos ako. Dapat yung mga anak ko may inspirasyon na yung parents niya tapos. So dapat sila, maganda rin yung nilulook out nila sa future. So tinanong ko, kinonsulta ko yung mga kapatid ko na working na. Natulungan ako na makapagtapos. So yun, back to school ako after 10 years sa college. I am proud to say naman po na nakagraduate ako with flying colors. So yun, I graduated cum laude po sa FEU. And then, nung last sem ko na sa school, graduating na, kailangan ko na ng company or agency na mag-aano po ako, OJT. So luckily, dito sa komisyon, nandito po yung aking brother, yung election officer ng District 5, si Sir Mario Razos. So sabi ko, bigyan niyo naman ako ng trabaho. Kasi equivalent na OJT pag may trabaho ka eh. Meron na rin po akong kids noon. So maganda kung may earning ka na habang nag-OJT. So napagbigyan po na hire ako as election job order dahil that year, 2013, election po yun eh. Parang ganito po, midterm election. Kailangan natin maghalano ng presidente or basta national positions. So yes, na-hire po, natulungan din naman po ako ng mga election officer. And habang nag-OJT ako, and working na rin siya, nag-aaral, nag-aalaga ng pamilya, meron kang maliit na anak, napagsabay-sabay po natin yun. And from then on, na-hire na po ako. Kasi nga po, nag-exam na ako civil service. Tapos, ayan, napagbigyan din naman dito, nag-apply ako dito sa komisyon. And dumaan tayo sa proseso. And 10 years na po ako in service up to now. Bilang election assistant po, pag hindi po pag ganitong election period, ito na po talaga yung panahon na sobrang busy na po talaga ng field office. So, nandyan yung sakripisyo na yung tulog mo. Kasi kailangan mo magising ng umaga for an activity. And like, meron kami mga trainings, kami una, and then magte-train kami ng mga electoral board. Ito na yung preparation natin. Ngayon po, ang kabisihan natin ngayon ay yung voters information sheet, yung distribution po niyan, na kailangan maiparating sa mga bawat botante yung kanilang guidelines para sa darating na eleksyon. Pag wala naman pong eleksyon, nandoon tayo sa registration period. So tuloy-tuloy po yung trabaho talaga natin na pumupunta tayo sa barangay, bumababa tayo sa iba't ibang lugar para marehistro yung bawat residente ng barangay. Kasama din po niyan, nagkakaroon po kami ng verification ng mga botante, kung sino ba yung mare-retain sa ganitong lugar, kung sino yung buburahin para ma-retain sa kabilang lugar. Ganun po mga trabaho natin dito sa komisyon. At first, yung personal interest pa lang eh. Yung parang, yung ano pa lang eh, gaining
earning income pa lang yung ano mo yung purpose mo yung nilulook forward mo Pero dun sa 10 years, kumbaga later on, naintindihan mo na yung trabaho dahil dun nga sa iba't ibang tao nakakasalamuha mo. Yung nature ng trabaho mo. Masasabi ko na minahal ko na yung trabaho ko. Being in the government, as a public servant, it is an sacrificial act talaga. Na kailangan mo i-set aside yung personal gain mo, yung personal benefit mo to respond dun sa need ng public. Sa nakikita ko ngayon po, parang dito na po ako magre-retire. Hindi dahil sa personal benefit, pero eto na po yung naging sistema ko. Eto na yung dumadaloy sa dugo ko. Eto na yung naging program ko na pagtulog mo kinabukasan, ganitong oras kailangan sa opisina ka. Eto yung mga task mo na kailangan mong for compliant kasi for the benefit po of the agency. Ako si Jean Razos, Election Assistant ng COMELEC Manila 2nd District, ang inyong public servant.